Hi guys! Welcome back sa bagong vlog ng Iron Makina Customs. I'm Paul Anthony Simon Cantos at ipapakita namin sa inyo yung pinaka-latest naming gawa na Yamaha PG1 Overland Concept. So recently naglabas tayo ng Outland Concept at ito ay magkaiba dito sa version na ito. So as you can see, yung mga placement ng mga brackets and yung mga accessories niya, magkaiba din siya. And of course, yung color niya. Hopefully magustuhan niyo po yung walk-around video nitong Yamaha PG1 na ito at ipapakita namin sa inyo yung mga differences at mga accessories na nakakabit dito sa Overland concept namin. So I hope you enjoy the video. Okay guys, so ito yung Yamaha PG1 Overland concept na ginawa namin. At ipapakita namin sa inyo yung walk-around details nito. Mag-start tayo dito sa front end. Ayan, so sa front end, unang-una, naglagay tayo dito ng tool bag. So this is a black tool bag na pinurchase namin siya online. And then, on top of this, makikita nyo yung headlight carrier namin. So itong headlight carrier na to, niredesign na namin siya as compared do sa mga recent na ginawa namin dun sa mga PG1s, no? So, ito bago na siya kasi meron siyang integrated plate as compared do sa isa na tube yung gamit namin. Of course, sa headlight, nagpalit din tayo ng 5.75 inches na headlight. So, ito yung mga lagi natin ginagamit na headlight sa mga PG1 natin, no? And then, naglagay din tayo ng micro na signal lights. Yan, so maliit lang din siya pero very bright po siya. And then, so ito yung custom fender natin. Tapos, ito naman, dito sa front area na to, naglagay din tayo ng front suspension stabilizer. So, ang purpose nito ay to stabilize, of course, yung front suspension, especially pag sa mga hard trail, no? Meron din tayong suspension cover. Ito ay kasama dito pag binili sa set na to. And then, at the other side, meron din tayong bag. So, sa bag na to, makikita nyo, storage din siya. So, pwede ka maglagay ng mga phones, whatever, kung ano man yung gusto mong ilagay dito sa bag na ito. So, if you notice, gumamit tayo dito ng MX-53 na Dunlop tires, no? Same as nang ginamit natin doon sa recent Scrambler na ginawa natin. Ito sa mga difference sa Outland concept na ginawa namin is because this will be used more on trailing and the same time camping as per doon sa client namin. Powder coat tayo ng hub din. So, Sahara black na siya. Pero we retain the original rims kasi mas maganda siya in terms of agility. Dito sa side na ito, nagbalint din tayo ng wide handlebars. So as you notice, mas malapad siya, mas mahaba siya, and mas control yung pinakabuong motor. Ayan. So naglagay din tayo ng mga accessories na katulad nitong handlebar stabilizer. Yan, itong Moto Wolf na ito. Tapos, naglagay tayo ng Daytona hand grips. And then, naglagay din tayo ng side mirror or bar-end mirror. So, medyo mas kumbaga, sinimplify lang natin yung mga nilagay natin dito. And then, on this side, naglagay din tayo ng quad lock. So, ito ay kompleto, no? Kompletong set ng quad lock to. So, meron tayong damper, meron tayong charger, and then yung pinaka-main niya, ito yung pinaka-pro. Kumbaga, quad lock pro kung tawagin. Kumbaga, ito yung sa pinaka-matibay nila, no? Ayan. Tapos, naglagay din tayo ng USB charger, of course. So, utility-wise, pag in terms of naubusan ka ng battery or whatever, kung saan mo ilalagay, magagamit mo siya. Plus, it works with quad lock as well. Kasi, ito kailangan mo ng charger, so dito mo siya isasaksak, no? Nagpalit din tayo ng speedometer. Ayan, so yung speedometer na to, naka-digital na rin to. Ayan, so simplified digital na siya. So, nilagay pa rin natin siya sa color red. Same nang ginawa natin sa Scrambler since it's all black. Mas bagay kasi yung kulay na ito. So, nag-refabricate tayo sa part na to para mag-fit itong speedometer. Mas maganda rin tignan kasi mas malinis, no? Hindi siya katulad ng original na medyo bulky talaga. And of course, naglagay din tayo ng rear brake. Okay, so itong rear brake na ito, naka-disc brake na rin siya. So, conversion ang ginawa namin. So, andito rin yung switch natin para sa auxiliary lights. Ayan. Nandiyan na rin siya. So later, papakita natin yung video na umiilaw tong auxiliary lights natin. Moving on, dito tayo sa body carrier. So sa body carrier,
Marami actually na design na katulad na ganito, pero this one is iron makinas design. So basically, ang ginamit namin dito is solid stainless tube. Kaya sobrang tigas niya and mabigat talaga siya. So kahit ano ilagay mo dyan, matibay siya. And of course, yung pinaka-color niya, powder-coated na rin siya. So sa bottom part, pinotice yan, yung crash guard na to, bagong design namin to sa Iron Makina Customs. Makikita nyo sa front, naka-integrate na rin yung skid plate, no? So mas cover yung engine mo and of course, yung pinaka-ilalim ng makina. Kumbaga magkasama na siya sa set. Wala pa kaming price nito talaga supposedly kasi nga gumagawa pa kami ng R&D kung magkano yung cost namin dito. Pero most likely ilalabas din namin siya sa market. Also kasama din dito yung pinaka auxiliary light natin. So naglagay din tayo ng TDD auxiliary light, 30 watts each, so 60 watts in total. So maganda rin siya umilaw and dalawa yung function niya. May low and high na rin siya. Okay? And then, if you notice, with the engine naman, it's all black. So, black out na rin namin yung engine, no? So, hindi namin siya pininturahan ng nakakabit dito or nagkakasama siya. Pininturahan namin siya kalas lahat. Buyag talaga siya. Even yung top cover niya, pinowder coat na rin namin siya. This is an industrial paint na ginagamit namin for engine. So, kaya niya i-sustain yung init. Also, isa sa mga bagong features nito ay yung exhaust namin. So, same pa rin yung exhaust ng look, pero iba na yung ginamit naming tip. So, if you notice, it's still with Iron Makina Customs logo. Tapos, yung cover niya is pang scrambler. Ito yung tinatawag namin ngayon na Premium V2. No? Yung una kasi na nilagay namin is Premium V1. Yun yung lagi nakakabit sa mga ganitong concept. This one is V2 version naman. Maganda dito, mas malaki siya, mas muffled yung tunog. Pero of course, without compromising pa rin yung pinaka-tunog niya or yung pinaka-efficiency ng ating motor. Ayan. So, tapos dito sa side na ito, naglagay tayo dito ng side pannier box. So, floating siya, no? If you notice, wala siyang makikitang bracket, no? Kasi ginawa namin, dito siya naka-attach sa mismong tapakan ng pillion. And then, meron din tayo dito, sa part na ito, naglagay din tayo ng extra storage as well. Ito naman sa mga small item lang or whatever, kung anong gusto mong ilagay. Waterproof din siya. So, it adds with the accent, no? Papakita na rin natin sa inyo yung aming carrier na nilagyan namin ng top box. Yung ibang ginalagyan namin ito kasi is more on mga bags or mga soft material lang, no? But this one, top box na yung kinabit namin para masabi namin talaga na matibay yung ginagawa namin carrier. Yung sa seats namin, nire-shape na namin to. So, this is softer than the original one. If you notice, mas matigas yung mga original natin kasi, of course, it's factory. As compared with this, mas softer na siya. Pero same material pa rin yung ginamit namin. Yung curvatures niya, mas hulmado. So, mas masarap siyang upuan ngayon as compared to sa original. Trims niya, yan yung design natin na bago para sa PG1. You know, bagay na bagay siya sa look niya kasi very aggressive talaga to. So, sa likod naman, naglagay naman tayo ng taillight. So, ito yung mga taillight na nilalabas natin. LED na rin siya, maganda siya. And pakita namin sa inyo later kung paano siya mag-brake, no? And then, of course, the mini or yung pinaka-micro signal lights natin, andyan na rin siya. And then, of course, tong tail tidy natin. Actually, marami nag-order sa amin ito kasi nga, simplified. Sobrang simple lang niya. At the same time, natatanggal na yung pinaka-likod natin na, na malaking fender, no? So, mas maganda siya tingnan. Tapos, if you notice dito, nakikita nyo yung pinaka-conversion natin ng ating brake sa likod. Ayan, Nissin din yung ginamit natin. And of course, sa rear tire, Geomax MX53 pa rin yung ginamit natin. So, sa top box natin, ang ginamit natin is Duhan. Tried and tested na namin kasi itong brand na to. That's why we don't get any other brand rather than Duhan, no? So, ayan. So, maganda siya. So, dito naman sa side na ito, naglagay tayo ng long haul na gasoline tank or yung pinaka-jerry tank natin. This is a 3.5 liters. So, hindi siya ganun ka-bulky, no? Kasi ang purpose naman nito is, of course, to aid in terms of, in case of, yan, naubusan ka ng gasolina. Ayan, so ito yung pinaka-reservoir mo, no? Plus, meron ka ding container dito. You can put, pwede rin water bottle, documents, or anything that you want na pwede mo siyang gamitin as storage. So, dito naman, below naman, nandito na rin yung ating shovel.
So, itong shovel na to, multi-purpose na rin siya. Kasi itong shovel na to, marami siyang accessories inside ng tube na ito. So, bukod sa shovel na to, so meron tayong saw, meron tayong mga wrenches. Ayan. So, kasama na to dito sa set na ito. Sa overall look ng bike, of course, nasabi ko na to kanina, it's all black na. So, papakita natin sa inyo yung buong kabuuan ng motor. The color combination of this bike is same as the Scrambler. It's not all black, no? May texture tayo ng black na nilagay dito sa design na motor na ito. Ang color combination nitong motor na to ay jet black and then yung straight black. Hindi siya masyadong kita sa video unless matatapatan siya ng araw. Itong color na to, itong part na to, this is jet black. Tapos ito naman, itong color nito ay straight black. So, para mag-jump yung kulay niya, 'di ba? So, medyo malayo. Kumbaga hindi siya masyado obvious, pero once makita mo siya in person, at the same time matapatan siya ng araw, makikita mo yung difference. Ito yung Overland Concept decals. And then we have the PG1 logo here. And we have this PG1 logo here. And of course, hindi mawawala ang ating Iron Makina Customs logo. Sa mga nagpapagawa po sa amin, yung Iron Makina Customs logo na yan po yung parang katunayan na kami talaga ang gumawa ng motor. So, in terms of that, of course, quality yung trabaho. So, test natin yung mga ilaw natin. So, nakita nyo na yung ilaw natin dito sa speedometer. So, signalize naman. So, maganda yung ilaw natin sa signalize kasi very bright talaga siya. And then, meron tayong yan. Meron ding low. Yellow naman siya. Yan. Ito yung auxiliary lights natin, no? Yung switch niya nandito lahat. Tapos, dito tayo sa likod para makita nyo. Ayan yung pinaka-taillight natin. Ang ganda ng taillight natin. Kasi pag nag-brake tayo, ganito ang kinalalabasan niya. Ayan. Diba? So, very visible siya sa gabi kahit nakatago siya sa ilalim kasi very bright siya pag umilaw. And then, of course, yung headlight, i-test natin siya. Pero sa headlight, kailangan na natin start yung motor. So, start natin para makita niyo na yung headlight. And of course, yung tunog ng ating exhaust. Ayan. So, yan yung headlight natin. Daymaker na rin siya. Tapos, may integrated na rin siya na park light. No? Nandiyan na rin siya. High and low. Ayan. So, sobrang liwanag niyan. Iparinig natin sa kanila ngayon yung pinaka-exhaust natin. Ito yung V2 natin na exhaust ng Iron Makina Customs. So, as you notice, hindi siya ganun kaingay kasi muffled itong exhaust na ito. Pwede mo pa rin siyang palakasan kasi meron pa siyang silencer dito sa dulo, no? And then, doon sa iba nagtatanong sa amin regarding sa exhaust, kung mainit pa siya. Of course, mas mainit siya pag naka-stagnant siya or naka-steady siyang ganyan. Pero pag tumatakbo siya, hindi na siya ganun kainit kasi napapaspas naman siya ng hangin. It produces heat. So basically, mainit talaga siya. Pero hindi siya ganun kainit as expected. Kasi marami nagsasabi, mainit pa rin, ganyan-ganyan. Of course, pag stagnant ka, mainit talaga siya. Pero pag nahahanginan, hindi na siya ganun kainit. As you notice, meron tayong shield dito. Ayan, nakahawakan ko siya. It's running about 3 minutes at least. Pero hindi pa rin siya ganun kainit, no? As compared, of course, dito, ayan, mainit tong part na to, tsaka ito, especially nito, ayan. Pero ito, hindi siya ganun kainit. So, pag sinakyan nyo siya, ayan. So, yung leg mo, yung clearance ng leg dito sa exhaust, hindi siya ganun ka-dikit. Diba? So, I don't think na natama yung legs mo dito or magpaproduce ng heat ng sobra kasi medyo normally nakabuka ka naman tayo, no? Ayan. So, hindi siya ganun kainit. Especially with this version kasi mas malayo yung heat shield niya doon sa exhaust. So, nakita nyo na yung complete set ng ating Overland concept. It's almost the same nung Outland concept. Pero, yung placement and usage ng mga parts na ginamit namin dito, of course, naaayon sa gusto ng may-ari. So, I really hope na nagustuhan nyo yung Overland concept na ginawa namin. And, of course, huwag niyo pong kakalimutan na this is a customized bike. Magkakaiba po tayo ng perspective in terms of how it looks and sa mga design ng parts. So, kagandahan po kasi sa custom bike, lahat ng gusto niyo ipakabit or mga accessories na gusto niyo ipakabit, pwede siyang specialized. No, mas mahal lang siya ng konti, of course, compare sa mga online. Pero,
the difference of the looks, the difference of the quality, the difference of the design ng mismong parts natin, magkaiba talaga siya as compare sa mga production or sa mga nakikita natin sa online. So, iba kasi yung quality ng Iron Makina Customs in terms of accessories kasi nga kami mismo ang gumagawa and we make sure na tama at maganda yung materials na ginagamit namin. And of course, yung finish niya. Tsaka, kagandahan nito, pag sa amin yung pinagawa, pagtutuba-tugmain namin kasi yung mga parts. And of course, yung pinaka-trajectory or yung pinaka-length, width niya, binabagay namin sa buong motor as compared dun sa mga nabibili online, as is where is na yun. Kumbaga yun na yun, wala na siyang difference. So, ito yung kagandahan sa custom bikes. Okay? So, alright. So, maraming pong salamat sa pagpapanood ng aming vlog. Again, don't forget po to subscribe to our YouTube channels, Iron Makina Customs. And don't forget to like and share po ang aming Facebook page, Iron Makina Customs din. And of course, yung TikTok namin, doon sa mga short reels namin. At the same time, mga full videos, kung gusto nyo doon sa TikTok panoorin, andun din po siya, Iron Makina Customs PH. And of course, yung aming Instagram. Ayan. So, sa Instagram namin, Iron Makina PH din po siya. Doon po namin nilalabas yung mga photos ng aming mga bagong gawa. Again, this is Paul Anthony Simon Cantos. Maraming pong salamat. Ciao!